Magandang araw mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo para sa isang napaka-importanting topic ay ang best SEX experience ever. But before we start, paalala lang po ha na ang video na ito is for adults only. So kung bata ka pa lang ay lumipat ka na lang ng ibang channel na pangbata. Guys, kung nanonood po kayo na kasama ang mga anak ninyo, nasa inyo na po yan. Hindi ko po yan ina-advise. We are not responsible for any kids who watch my content, and so parents should guide their kids accordingly, lalo na sa mga parents na pinapagamit ang kanilang YouTube account sa kanilang mga anak. Salamat! Kaya't wala ng paligoy-ligoy pa, tara na't simulan na natin. Shoutout nga po pala kina Technician Rod TV at kay Ramon Paraiso. Hello po sa inyo. Thank you for watching and supporting my YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin in details kung ano-ano ang pwede mong gawin para maging the best SEX experience ng partner mo sa iyo para mas lalo nga maging memorable at pleasurable ang pakikipag-bakbakan mo sa iyong partner. Number 1, absence. Ito guys, ang siguro na pinakaunang advice ko sa inyo para mas lalong maging kapana-panabik ang naka-schedule ninyong bakbakan ng partner mo. Mag-absent ka muna. Ang ibig ko sabihin dito guys, kailangan kasi na may sense ng pananabik sa isa't isa Hindi advisable na palagi kayong nagkikita o magkasama ng partner mo. Kasi nga, magkakasawaan nga kayong dalawa. Kaya kung jowa mo pa lang siya ay hindi pa asawa, meaning hindi naman kayo magkasama sa bahay, iwasan mong palagi kang present physically sa tabi niya. Hindi ka kasi niya ma-miss kung nandyan ka naman palagi So, huwag kang dadalaw sa kanya araw-araw. Unang-una, iisipin niyang wala kang magawa sa buhay mo o tambay ka lang siguro. Pangalawa, kapag hindi ka niya madalas makasama ay magkakaroon siya ng feeling na pananabik sa isa't isa. So, lagyan mo ng awang ang pagkikita ninyo at huwag gawing araw-araw. Number 2, prepare mong sarili mo. Para mas maging memorable ang bakbakan nyo mga guys, kailangan i-prefer mong mabuti ang sarili mo physically. Ibig sabihin, magpagwapo ka ng todo-todo. Magpagupit ka, palinis mo ang mga kuko mo, mag-ahit ka kung kinakailangan. Ito naman ay napaka-basic na kung tutuusin. Pero nakakalungkot, pero maraming lalaki ang bumabagsak pa rin dito kahit napaka-simpleng bagay lang ito kung tutuusin. Kasama na rito guys ang pananamit ninyo. Kailangan manamit ka ng dress to kill. Kailangan para ipakita sa kanya na talagang pinaghahandaan mo ito. Kung kaya mo naman ay mag-invest ka na sa talagang pabango. Yung tipong talagang pansinin ng hindi naman umaalingaw-saw. Tip ko sa inyo mga guys, bumili ka ng oil base kesa sa alcohol base lang para mas magtagal ang amoy. Napaka-importante sa aming mga babae ang amoy ng lalaki kasi ito pa lamang ay maa-arouse na kami.
siguraduhin na malinis ang sapatos ninyo at isa ito sa una naming tinitingnan na sa lalaki. At kung may kotse ka naman, siguraduhin malinis ito at amoy mabango, hindi amoy basura o paa. Sa madaling salita mga guys, lahat ng factors na ito ay nakakaambag sa preparasyon ninyo sa bakbakan. Number 3, mot-mot preparation. Depende kung saan kayo makikipagtigmaan. Kung sa mot-mot, siguraduhin maayos, malinis, at maganda naman ang pupuntahan ninyo. Wag na wag kayong pupunta sa mga mot-mot na pipitsugit o cheap. Yung mga mot-mot na sira-sira, madumi, mabaho at hindi kaaya-aya. Sobrang turn off yan mga guys. At siguradong aayaw na kami agad. Siguraduhin nyo, syempre, ang security at safety ninyong dalawa. I suggest pumunta kayo sa mga kilala at establish na talaga para walang problema. Kapag hindi nyo gusto ang kwarto ay pwede naman kayong magpalipat sa ibang mas okay na kwarto. Kung hindi talaga uubra ay umalis na kayo doon at maghanap ng iba. Number 4, home court. Kapag sa bahay mo naman kayo o sa home court mo, mas kontrolado mo. Ito syempre, again, siguraduhin malinis ang bahay mo. Particular na yung bedsheets, unan, at buong kwarto. Kasama na syempre ang banyo ninyo. Siguraduhin mabango at walang basura. Number 5, ambience. Kung gabi kayo magbabakbakan sa kwarto mo at mahilig kayo pareho sa music, ay pwede ka namang magsala ng pareho nyong type na music. Kasi minsan ang music ay nakaka-enhance o dagdag ng sensualidad. Mas maganda, siguro kung may dim light kayo. Depende na rin sa gusto ng partner nyo. Kaya dapat alam nyo na ito ahead of time. Oops, pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo ng subscribe button now na. As in, now na. Number 6, food. Heto mga guys. Siyempre naman kapag nakikipagbakbakan kayo at pagkatapos ng matinding labanan ay maaaring makaramdam ng gutom ang jowa mo. So siguraduhin may nakaready ka ng snacks o pagkain. Pero syempre naman po, i-assume natin na bago pa man din kayong magbakbakan, ay lubusang nakakain na kayo ng dinner. Huwag kayong sasalang sa digmaan ng parehong gutom. Maganda kung isasama mo ang mga aphrodisiac na mga pagkain tulad ng chocolate at pakwan. Number 7, drinks. May mga nagsasabing may epekto daw po ang drinks sa bakbakan. Pareho sa iyo at sa jowa mo, may mga babaeng gusto ng medyo nakashot ng kaunting alak. At meron din namang ayaw. Sa mga guys naman, iba-iba rin ang reaction sa inyo ng shots. May mas nagiging aggressive at meron din namang negative ang epekto. So, dapat ahead of time, alam nyo na yan. Kung positive ang effect sa inyo niyan, ay i-prepare nyo na ang angkop sa inyong dalawa. Number 8, sleep o tulog. Again mga guys, kung ayaw nyo agad ma-knock out sa bakbakan, siguraduhin nasa
kondisyon ang iyong katawan. Sapat na tulog kayo at physically fit kayo. So maintain a healthy lifestyle. Exercise as needed and eat the right foods para sa inyo. Number 9. Pause fight. Pagkatapos ng bawat round mga guys, ito ang advice ko sa inyo. Hanggat maaari, stay connected physically sa jowa ninyo. Meaning, habang nakahiga kayo, ay yakapin nyo siya. Ito ang time na magkakaroon kayo ng emotional bonding. Ito ang mga oras na pwede kayong magkaroon ng light moments na usapan. Ituloy mo lang ang pag-haplos mo sa kanya at bigyan mo siya ng undivided attention na makinig sa kanyang mga sinasabi. Number 10. Enjoy the moment. Tandaan mga guys, ang pagkikipag-bakbakan nyo sa inyong jowa ay hindi lamang physically, kundi dapat i-upgrade nyo pa ito sa emotional na connection. Kung gusto ninyo magtagal ang inyong relationship, ay kinakailangan mas higit pa sa physical ang inyong gagawin, kundi emotional. So yan mga kadiskarte chicks, ang 10 o ang 10 bagay na dapat nyong gawin para mas maging memorable at effective ang bonding ninyong mag-partner. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Guys, abangan nyo po ang next video po natin. Doon ay bibigyan ko po kayo ng tips para sa mga bagay na po pwede ninyong subukan para mas lalong ma-spice ang inyong pagkikipagbakbakan ng partner nyo. Please comment down below ang inyong mga reactions sa ating video ngayon. At kung may gusto po kayong i-share or itanong, i-comment nyo lang po sa comment section. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.